Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang
sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang higit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan buhay ko. Dali na papasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, malaya na, malaya na, malaya na. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin at nagkahari. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin at nagkahari. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, malaya na, malaya na, malaya na. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa iyo puso ko'y tatag. Sandigan ang puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mag-usap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa iyo puso ko'y tatag. Sandigan ang puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ang puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God that we are still alive. We have been locked down for the past 6 months that started last March, and yet the Lord has been so good to us. At yung iba po siguro nagtataka, no? Pagka sila po ay nagtimbang, no? Nag-gain sila ng weight, huwag po kayong magtataka sapagkat yan po ay part ng new normal. Hindi po sira ang mga timbangan ninyo. Nakakalungkot pong isipin na may mga ilang pumanaw na po sa COVID. In fact, kare-receive ko lamang po ng balita kanina, yung isa sa mga batchmates po namin noong high school ay pumanaw po. At isang malungkot po na balita yan. Sa kabilang banda, meron naman pong mga na-infect, pero sila po ay gumaling at patuloy na may mga gumagaling po. And we praise the Lord for that. Ngayong buwan po na ito, na October, ay Pastor's Appreciation Month. At isang magandang bagay po na i-bless po natin yung ating pong mga pastors na talaga namang ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Siguro po, kung hindi pandemic, ang ilan sa inyo ay dadalhin nyo sa spa, yung inyong mga pastors. Pero dahil pandemic, hindi nyo nga po sila mapa-spa at makapag-relax man lang. Ngayon, pwede nyo sigurong magpag-grab food kayo, no? Magpa-deliver para naman mapasaya nyo ang pastor ninyo. At kung wala naman kayong pang grab food, marahil ay pwede nyo rin silang tawagan at sabihin nyo, Pastor, can I pray for you? So in whatever ways you can, ay pwede nyo pong i-bless ang mga pastors po ninyo. Sa buwan po na ito ng October ay Pastors Appreciation Month. I praise God for this opportunity to share the Word of God to Novaliches Wesleyan Church and also to all the listeners and viewers. Alam ko po na inip na kayo na magpunta ng church at ang ilan po ay hinihintay ang vaccine. Nevertheless, habang hinihintay po natin ang vaccine na yan, ang mga bagay na yan, hayaan po natin ang Diyos ay patuloy na kumilos sa ating mga buhay. And I pray that God will speak to you right now in a very special way as you listen to this message. Let's pause for a while in a word of prayer. Lord, thank you for your word today. I pray that you will give us a listening ears and an obedient heart to follow you. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan at hindi kami bibitiw, Panginoon, sa inyo. Kahit na kung minsan, Panginoon, ay nakakainip, kahit na kung minsan, Panginoon, ay hindi po namin alam kung ano po yung mga susunod na mga mangyayari, pero salamat po dahil sa pangako mo na hindi mo kami iwanan o pababayaan man. Lord, we believe that your timing is never late because your timing is always perfect, Lord God. And allow us, Lord, to depend on you and submit to you, Lord God. Allow us to grow in our relationship with you while we are being fed through the online ministries. Help us, Lord, to be a good listener and be a doer of your word. In Jesus' name, amen. Your topic this month is about rooted. To grow up, grow deep. Tama nga naman sapagkat kung gusto mong lumaki o lumago sa Panginoon ay kailangan mo ng malalim na pundasyon. And this time, I will be talking about the parable of the four soils. Ang talinhaga tungkol sa 4 na uri ng lupa o pagtataniman. Let me read to you our passage in Matthew 13, 3-9. And I'll be reading in NLT. Matthew 13, 3-9. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across the field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them. Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow, but the plants soon wilted under the hot sun. And since they didn't have roots, they died. Other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Still other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Verse 9 in the last verse, anyone with ears to hear should listen and understand. Alam niyo po, wala po akong masyadong alam sa farming sapagkat ako naman po ay lumaki sa Manila.
Kaya one time, tinanong ko yung misis ko kasi mahilig po siyang magtanim ng mga plants and vegetables. In fact, meron na rin po kaming na ulam na kanyang mga tinanim katulad ng alugbate, ng kangkong. And by the way, marami pong mga plantito at mga plantita ngayon. Kaya sa mga plantito at mga plantita dyan, kaway-kaway naman kayo. Pero mag-ingat din kayo sa mga plant napper. Ang tanong ko sa kanya ay ganito, gaano kahalaga ang lupa sa pagtatanim? Ang sagot niya sa akin ay napakatipid. At ang sabi niya lang sa akin ay napakahalaga. Now, the focus of this parable is not about the sower. Hindi po doon sa nagtatanim, but the soils. Pero bago po natin talakayin itong parable of the four soils, alamin po muna natin kung gaano o kung anong ibig sabihin ng parable. From vocabulary.com dictionary, a parable is a short and simple story that teaches a religious or moral lesson. An old definition is an earthly story with heavenly meanings. Ito ay isang maiksing kwento na nagtuturo sa atin ng spiritual na bagay o moral lesson. Now, please notice, si Jesus po ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil po sa dami ng tao na lumalapit sa kanya ay sumakay siya ng bangka at naupo. Kung sa bagay, wala pa namang COVID noon, kaya hindi pa bawal ang lumabas. At maaaring nagsisiksikan ng mga tao, kaya walang social distancing. At samantala, ang mga tao ay nakatayo sa dalampasigan, tinuruan niya sila ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Hindi natin alam kung ilang oras siya nagturo that time. Maybe 1, 2, or 3 hours. And if you will read chapter 13, it's all about parables. Sa mga teachers po na nakikinig ngayon, hindi daw po basta-basta magturo ngayon. Ang ate ko po ay isang teacher. Ang sabi niya, mahirap daw po ang online na pagtuturo. You need to consider many things. Biro nila, noon daw kapag may signal ng bagyo, walang pasok. Ngayon naman daw, kapag walang signal ang internet, ay walang pasok. For the teachers who are listening today, you can probably relate to what I am saying. But going back to the story, Jesus was teaching to the people live. Live po. Hindi niya kailangan ng 25 Mbps, hindi niya kailangan ng ring light, hindi niya kailangan mag-zoom sapagkat live siya na nagtuturo sa mga tao during that time. At base sa ating talata, ay binahagi ni Jesus ang story ng isang magsasakang naggasik ng binhi. And by the way, itong mga parables po dito sa chapter 13 deals with the kingdom of heaven. Kaya nga po, kung ilang beses pong binanggit dyan sa chapter 13 ng ganito mga salita, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang. You will see that in verses 24, 31, 44, 45, 47. Ito po ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Now, let's take a look at the different kinds of soils. Hard pot or footpath. May mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. That is in verse 4. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. The explanation is in verse 19. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya ito inuunawa. Para bang pumapasok lang dito at lumalabas sa kabilang tenga. Dumarating daw po ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. These people are actually listening the word of God, but they do not let it sink into their hearts. In the Bible, birds are sometimes a picture of Satan. Kaya nga po kung hindi natin tatanggapin at magre-respond by faith, ang mga opportunity na iyan ay maisnat sa atin ng kaaway. Second, sa the rocky places. May mga binhi naman na nalaglag sa mabatong lupa. Sa mga plantita po dyan, isipin niyo po, mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, subibol agad ang mga binhi. Ngunit, natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibasay, mababaw ang ugat. The explanation is in verses 20 to 21. Dumirinig ng mensahe kaagad at masaya niya itong tinatanggap. Ngunit, hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigatian, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. These people seem to be very happy to hear about Jesus and about God's great love, but they do not let it sink into their hearts. May dumating na problema, bad circumstances like nawalan ng trabaho, nag-close ang business, yung school halos wala nung nag-enroll, binawasan ng sweldo, binawasan ng working hours. Kaya one time sabi ko sa
Sabi ng ate ko sa akin, kami nga sa school, binawasan kami ng sweldo. Sabi ko naman sa ate ko, mabuti ka nga ate, kayo, binawasan lang kayo ng sweldo. Yung iba nawalan talaga ng trabaho. Kaya sabi ng ate ko, oo nga no. These people who face pressure and bad circumstances easily forget about God's Word. Nakalimutan na nila yung Psalm 23, nakalimutan na nila yung John 3:16, nakalimutan na nila yung pangako ng Diyos na hindi sila iwanan o pababayaan man. Now, there is a quotation that goes like this: a true believer follows Jesus no matter what. Ang isang tunay na mananampalataya ay sumusunod kay Jesus kahit na ano pa ang mangyari. Here is the misconception that God will take away all their problems, that life will be easy. Aba, kung ganun pala, paggising mo sa umaga, parang wala ka nang iniisip na problema, wala ka nang babayaran mga bills, wala ka nang bibiling pang maintenance mo sa iyong sakit, hindi ka na magpe-face mask o magpe-face shield, yun ang sabi ni Father, dahil mahal naman daw tayo ni Lord. But He never promised that life would be easy. In fact, in James 1:2, count it all joy when you face various trials. You see, this pandemic is a trial. He never promised that life would be easy without any trials, but He promised us that He will be with us. I will be with you even at the end of the age. He also promised that everything will work together for our good, for those who love Him, to become godlier and bring glory to God. Third is the thorny places. May mga binhi na nahulog sa matinik na halaman. Verse 7, lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Explanation is in verse 22. Naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso. At ito ay nagkaroon ng bunga o hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. In short, hindi naging productive. I called it the warriors. They become worried about the problems of daily living. Ngayon daw po, ang daming problema ng mga magulang. Ang daming inaalala. Inaalala nila yung pagkain sa araw-araw. Inaalala nila yung internet ng kanilang anak, yung gadgets. Kaya bilib ako doon sa mga bata at mga magulang na talaga nagsisikap para magkaroon sila ng sarili nilang gadgets upang sila ay talagang makapag-aral. You know, before the basic needs of the people are food, drink, shelter, sleep, oxygen. Ngayon daw may dagdag na, internet and gadgets. Kaya hindi lumalago because these people were occupied with worries and greed. Ang pag-iisip nila ay laging pag-aalala at pagdududa ng pera o pagkita ng pera. Actually, hindi naman po masamang kumita ng pera, lalo na po sa panahon ngayon na napakahirap ng buhay. Kaya nga lamang po, meron din po talagang mga tao na masyadong nakafocus sa pagkita ng pera at nakakalimutan nila si Lord. Fourth, fertile soil. Ngunit, ang binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. That is in verse 8. May tigya 100, may tigya 60, at may tigta 30. Explanation is in verse 23. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti ng mensahe, kaya't ito'y namumunga ng sagana. Please take note, ng sagana. Pwede niyo bang sabihin niya ng sabay-sabay? Ng sagana. Farming experts know just what kind of soil is needed for their crops. They will add right kind of fertilizer, vitamins, and nutrients so their plants can grow. Alam nyo, nagtanim din po ako ng pechay noong na-destino po ako sa Bataan. Tinuruan po ako nila Pastor Dasalia. Sila Pastor Dasalia po, yung kanilang harapan ng kanilang bahay, ay nagtanim po sila. Yung mga pangpakbet, yung mga nakikita natin doon sa bahay gubo na kanta. Meron po silang talong, meron silang okra, meron silang kalabasa. Kaya kapag nag-harvest sila, meron na silang pangpakbet. So tinuruan ako ni Pastor Dasalia na magtanim. Nagtanim din ako ng pechay doon sa harapan ng aking tinitirahan. Aba, excited ako sapagkat nung makita ko ba, may bunga at naiulam ko rin. This is the life application. The soils are the hearts of the people who make a choice about the message. The condition of a person's heart can be compared
to the different kinds of soils that receive the seed. For the problem seed, sadly, there are three kinds of hard soil that don't bear any kind of spiritual fruit. Why? Because their lives are full of worry, fear, greed, and frustration. They think more about themselves than about the Lord. Lagi nilang iniisip yung sarili nila, mga alalahanin nila, mga takot nila, mga frustrations nila sa kanilang buhay. Kung minsan, may mga times din na nagko-confess din ako kay Lord dahil may mga times na hindi talaga ako nakatutok doon sa message. Mabuti pa nga kung minsan natutuwa pa nga ako doon sa mga nanonood doon sa tutok tuwing. Pagka nanonood sila, talagang nakatutok sila. May times na kung minsan nanonood ako ng message online, tapos may sinasagot ako sa chat, o kaya tayo ako ng tayo. Samantalang pag nasa loob naman ng simbahan, naka-silent naman yung mga cellphone natin, hindi naman tayo ng tayo. And I admit that. Meron pong isang church, nakita ko, meron po silang reminders sa kanilang ministries online. Ito po yung kanilang mga reminders. Sa araw po ng linggo, wake up early. Dress appropriately. Choose a decent spot inside your home. Make sure everybody has a place to sit and a space to kneel down and worship. Turn off electronic devices that may distract you from listening to the Word of God. Napakaganda po. Kung gagawin po natin ito, didisiplinahan natin ang ating mga sarili, then I believe we will really listen with all of our hearts sa mga mensahe na ating pong napapakinggan online. Verse 9 says, anyone with ears to hear should listen and understand. Kaya tayo po na may mga tenga, tayo po na nakikinig, makinig po tayo at unawain po natin kung ano pong mga mensahe na ating pong napapakinggan online. Kaya isang Sunday, 3 messages ang online ang tinutukan ko. Merong isa about giving, yung iba about starting right and end up right with God, yung isa naman, the church and unity of members. Well, let's accept the fact that this new normal, maaring na-miss po natin yung kamustahan, kamayan, tapikan sa balikat, kwentuhan, kapihan, kainan, but be sure that during this new normal, you will never miss out the message that God wants you to receive. Kung feeling mo, ay isa yung puso mo na doon sa hindi nagiging productive dahil maaring ito ay katulad ng binhing nahulog sa daan, sa mabato, o sa matinik, you can ask God to change your heart. Confess. Tell the Lord that your heart has not been a good soil. Ask Him to plow up the hard places and replace them with a good, soft heart that will be the perfect place for His truth to take root and grow. Listen to God's message. Sabihin natin, Lord, bungkalin mo po yung puso ko. Alisin mo yung anumang bagay na makapaghihinder sa akin para yung puso ko ay talagang magiging mabuti at soft at magiging responsive sa salita ng Diyos. Ezekiel 36:26 says, I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. The last phrase, give you a tender, responsive heart. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil tunay na Ikaw ay tapat sa amin. At ang mga pangako mo, Panginoon, ay tunay, Panginoon. And we just want to say, thank you, Lord, for all the things that you are doing in our lives. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan ang buhay namin ay hindi nagiging productive. Maybe because of worries, fears, may mga frustrations, Panginoon, sa aming mga buhay. Gawin mo pong matabang lupa, Panginoon, ang aming puso, na handang makinig at sumunod sa inyo. Alisin mo po, Panginoon, kung ano man yung mga balakid upang kami ay lumago at lumalim ang aming pundasyon sa inyo. Lord, I pray that you will continue to bless Pastor Onay and family. Panginoon, ibigay mo ang kanilang mga pangailangan. Help them, Lord God, to cope up with all the challenges along the way. Bless all the pastors and the online ministries.
At sa buwan na ito, Lord, during the Pastor's Appreciation Month, sinasaluduhan po namin ang lahat ng mga pastors at patuloy mong i-bless ang kanilang mga buhay. Patuloy mong i-bless ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Hindi mo po sila pagkukulangin. And I pray, Lord God, that you will continue to reach out, Lord, more souls as we continue to minister online. Lord, we bring back all the praises and glory to your name. In Jesus' wonderful name. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat and may God bless you.